Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naglatag ang Malacanang ng mas mahigpit na seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27 matapos pangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang top-level meeting ng government's security cluster noong July 22, Miyerkules. Inutusan niya ang mga ahensya na paigtingin pa ang koordinasyon sa seguridad, traffic management, crowd control at mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Binigyang diin din ng kalihim na igalang ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon habang nananatiling mahigpit laban sa karahasan at banta sa kaligtasan. Ayon naman kay National Capital Region Police Office o NCRPO Director, Police Major General Anthony Aberin, 21,261 ang mga pulis, 11,196 civil disturbance management personnel at 3,000 standby personnel ang nakaantabay. Isa sa ilalim sa full alert ang Metro Manila simula July 24, kasabay ng pagpapatupad ng no-fly, no-drone zone, pansamantalang suspension ng permits to carry firearms outside residence at mga road closure at traffic rerouting sa paligid ng batasang pambansa. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP nitong Huwebes na naaresto na ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala online bilang Mima Alicia. Ayon kay PNP Acting Chief PIO of Police Colonel Allen Reyco, nahuli ang umano'y gunman na si alias MS at ang driver ng motorsiklong ginamit sa krimen na si JA sa isang operasyon sa Mabalacat, Pampanga kaninang umaga. Narecover din sa kanila ang dalawang hand grenade at mga baril na kalibre 45 at 9mm. Si Mima Alicia, 24 anyos, ay pinatay sa pamamaril noong Hulyo 17 sa labas ng kanyang bahay sa Barangay 171, Caloocan City. Kilala si Lipata bilang political vlogger na madalas magbahagi ng komentaryo tungkol sa mga isyong pampolitika sa social media. Inaalam pa ng pulisya kung posibleng may kinalaman sa personal na alitan o sa kanyang pagiging vlogger ang motibo sa krimen. Itinanggi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang alegasyong hinaras ng mga pulis ang mga photojournalist na nag-cover ng rally sa Maynila noong Hulyo 22. Ayon kay Nartates, nagpapatupad lamang ang mga pulis ng security protocols sa lugar na idineklarang no rally zone kaugnay ng mga aktibidad ng ASEA. Nauna nang iniulat ng Photojournalist Center of the Philippines na hinarang umano ng mga pulis sina veteran photojournalist Bullet Marquez at Manila Times photo editor Rene Dilan habang kinukunan ng pag-aresto sa mga nagpoprotesta. Mariin namang kinundina ng National Press Club at ng Press Photographers of the Philippines ang anilay iresponsable at nakadidismayang pahayag ng PNP Chief. Iginiit din nilang hindi mga rallyista kundi mamamahayag ang dalawa na nagsasagawa ng lehitimong coverage. Samantala kapwa magsasagawa ng investigasyon ang PNP at NAPOLCOM sa insidente. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.